What up mga solid subscribers na guys, meron tayong papanoorin no? So mga updates po ito kay Miss O no? So itong video to no, nakita ko lang din to no, sa kanyang YouTube channel. So nakalagay dito na istorya ng ina ni Ken and his protectiveness of his parent in their SB19 Time podcast no. So ang caption nga dito ni Miss O sa thumbnail is Ken's mommy cries in Stel's birthday no. Okay, ano kaya to no? Tara, panoorin po natin to. Umupo siya sa gilid, tapos umiyak. Istorya ng ina ni Ken and his protectiveness of his parents in their SB19 Time First podcast. This is one of Ken's stories that you should not miss in his Time First episode. Dito talaga mas makikilala kung anong klaseng anak ito. Pero alam mo may kwento ako. Ano? Baka kinento na sa'yo ng pinsan mo. Umiyak daw yung mama mo eh. Saan? Nung pumunta ng birthday ni Stel. Umiyak siya. Kasi isa siya sa nauna. So, dumating yung mama ko. Tapos nung okay pa sila, pero nung nagdatingan yung mga tao, parang nahiya daw siya. Pumunta siya sa gilid, umupo siya sa gilid, tapos umiyak. Ba't ka umiiyak? Wala. To. Wala. Cute naman. Tapos lumapit yung pinsan mo. Sabi ko, ba't umiyak si Tita? Sabi niya, hindi, ano yan? Kinakabahan daw siya. Pero I feel like natuwa siya kasi kinakabahan siya. Na-overwhelmed daw siya. Parang first time niya nga. nakakita siya ng mga balibag marites. Baka. Hindi may ano yun, di ba? Siyempre parang... alam nyo, ako kasi, protective ako sa mama ko. So ayaw ko siya na, pag nandito siya, ayaw ko siya lumalabas. Siguro, bad din yun na. Ayoko kasi expose yung parents ko. Yung pribadong buhay nila. Kasi alam ko kung anong nandito sa lugar na to eh. Alam ko pag tatawid ka dito. Baka di nila kayanin mentally pag nakikita. Yeah, guys, I've been there no, ilang beses. Actually up until now naman, pero kahit na paano na-handle ko na siya guys no. Na-handle ko na siya guys. Iba yung mundo. Nagigets ko si Ken, sobrang nagigets ko si Ken no. Iba yung mundo na nasa public hindi ko masasabing kilala ko guys no. Pero guys, meron din kasi mga tao talaga na alam mo, mga nakaka-appreciate sa'yo, pero meron din tao na talagang hindi nakaka-appreciate sa'yo, no? So, alam ko yan, yung may mga taong ganyan, no? And, I think iniiwasan ni Ken yung ganun. Baka kasi yung mama niya is talagang, pusong mamon. Like, kunyari, makakita lang ng ganito or ganito. Or makaramdam ng ganyan or ganito. Masabihan ng ganito or ganyan, no? Talagang iiyak or baka kung ano mang maramdaman niya. So, I think, protective lang po talaga si Ken sa kanyang parents no. So may mga ganun po talaga no. Ayaw natin ma-expose yung family even though na alam natin isa tayong very well known personality no si Ken no. Very well known personality si Ken no. Pero syempre ayaw niyang ma-involve yung parents niya sa ganun no. So ayun, I think yun yung naiisip ni Ken. Kasi kahit ako naman guys, yung mama ko no. Sobrang sobrang pusong mamo nun. Like kunyari may mangyari lang, magkasakit lang ako or what, may kunyari ano ba yung latest na nangyari sa akin? High blood ako, tumaas BP ko. As in, tataranta talaga siya guys. As in, ganun siya guys, no? Sobrang iba ang magmahal ang gulang. Ibang magmahal ang isang ina po talaga, no? Kaya, sobrang nataranta siya, hindi naman tarantang hindi niya alam gagawin niya. Kung baga taranta siya, na-alarma siya, pero ginawa pa rin niya tama. Alam niya yung mga dapat gawin, no? Like, binipi niya ako, and then, ginawa niya lahat. As in, ginawa niya. Sinamahan niya ako that time sa Makati Medical Center guys no. And then nag-breakdown ako nung kasi nahilo ko as in, tapos nagsuka ako or what yun guys. So, tumaas talaga yung BP ko as in iba yung feeling. Kaya may work siya ng kahit ako may pasok ako pero matic leave ako noon. Pero siya kasi may work siya, may-ari kasi siya ng laundry business no. Tapos may work siya kinabukasan nun. Umabot kasi kami ng 3 AM guys, or 4 AM nga to be exact, sa Makati Med. Sinugod ako nun sa Makati Med around 9 AM, tapos umabot ako ng mga hanggang 9 PM, tapos umabot kami hanggang ng 4 AM no. Tapos yun, bantay talaga siya sa akin no, kahit anong mangyari. Tapos yun, umuwi na kami, nakauwi na siya. Ako, pagka uwi ko, kasi pwede na ako discharge kasi hindi naman okay na, stable na ako no. And then siya,
tulog siya, and then after nun, gising siya ng mga 2 hours ng tulog niya, nagtrabalik siya sa trabaho or ganun. No? So, ganun kasolid ang isang ina, guys. Talagang gagawin nila lahat kahit maabuso yung katawan nila basta para sa anak nila. So, nagets ko si Ken kasi ganun din ang gagawin ko, guys, pag ganun yun ang nangyari sa mama ko. No? Like, gagawin ko rin lahat para hindi siya mapunta sa isang lugar na talagang hindi ko magugustuhan. No? Actually, na ano natin, So, experience natin. Nung pag-uwi niya nun, actually, parang, hindi naman sigawan, nag-argue kami. Sabi ko, bakit ka lumabas na hindi ka nagpaalam sa akin? Sabi ko, kasi pagdating ko sa bahay, tapos na-realize ko nun, ang sama pala ng sinabi ko. Oh. So, ang ginawa ko, nagutom ako, luto mo. So, yun yung... Sumegway. Hindi ba kami talambing siya? Pero Ganun siya yung lambing niya. Hindi nga kasi ako show, hindi ako show. Yung mom ko rin, hindi rin siya. Gets niya na yun, gets niya na yun. So, pag tahimik na kaming dalawa, yung kuya ko nga lang nakaganon lang. So, tahimik. Umakit ako sa ano. Kasi syempre, pagod sa work. Nakauwi ako ng mga 10, 11. Yun yung after ng shoot natin. Pero sobrang... So, anong nangyari? Alauna na. Iniisip ko pa rin yung sinabi ko. Sabi ko, bakit ako naging ganito? Bakit parang yung mama ko naging anak ko ganito? Alam mo yun? Legit, parang kami nabaliktad. Parang yung mama ko, siya yung naging anak ko. Kasi si Ken yung kumbaga na-nermon sa mama niya. No? Kasi iniisip ko kasi matagal ng simula ng pag-uwi nila dito. Gusto ko talaga protektahan yung mental health niya. Kasi matatanda na eh. Ako, nakakayanan ko kung ano yung mga... Yeah, nagets ko si Ken din ulit. Kasi iba yung mental health or iba yung mentality ng kabataan sa may edad na or sabihin natin around 50s pataas, guys. No? Iba talaga yung mentality nila. No? Kasi darating dyan yung time mas irritable na sila or parang mabilis mapagod or mabilis ma-stress, di ba? So, ganyan yung mentality usually ng mga mga salita na sinasabi sa akin. Eh, paano sila? So, ako naman, gusto ko i-protect kung ano yung nagpapasaya sa kanila. Tandaan nyo, guys, no? Iba yung generation ngayon sa generation dati, no? Yung mga generation ngayon kasi, guys, hindi aware yung family natin or yung mga parents natin na yung ganito pala yung galawan ngayon, no? Kasi hindi naman, aminin natin, guys, yung parents natin, no? Hindi sila ganun to the point na tulad natin na babad talaga social media. Even though na merong iba. Pero hindi tulad natin babad sa social media na ganyan, scroll, no? Sila kasi, guys, hindi mas sanay sila sa, alam mo, yung normal na buhay before, no? Diba? Although na nag-YouTube sila, Facebook, lahat. Pero hindi kasing, kasing tindi natin kung paano tayo lamunin talaga ng social media, guys. Yung maging malungkot. Wag na nila makita yung side na yun. Wag na. Buti napipigilan mo yung mama mo. Yung mga nanay kasi namin, hindi. Ako, yung mom ko masunurin. Yung mom ko naman masunurin naman. So, yun lang yung time na nag-argue kami. Tapos na-realize ko, ang sama ng sinabi ko, yung mama ko naman gusto lang naman ata niya mag-enjoy talaga. And mingle with new people. So, nagbakasyon siya eh. Kung sabi ko, pinapunta ko siya dito para mag-enjoy. Yes. Okay, tumayo ako, bumangon ko, kumato ko sa kanya. Pero totoo yung sinabi mo. Ang maganda ron, na-realize mo na gagawin. Hindi ka parang, alam mo yun, hindi mo... Actually, yung mga ganun, guys, kahit ako, guys, no, hindi ako yung to the point na gano'n na tapos na yata ito, no? Yan, tapos na. Hindi ako ganun ka-showy, no, sa mga parents, no? Dami namang parents. Sa parents natin, no? Hindi ako ganun ka-showy. Like, kunyari, hindi ko kaya magsabi ng I love you. Hindi ko kayang magsabi na, ma, mahal na mahal kita, or ma, mga ganun, mga sweet words or sweet messages, guys. Hindi ko kaya in person, no? Dinadaan ko siya through actions. Yung tulad ng ginawa ni Ken, no? Yun yung love language, no? Like, kunyari, dadalang ko si mami. Usually, pag galing ako sa office, dadalang ko na si mama ng mga kung ano-ano. Yun na yun, guys. So, tapos, minsan, pag magpo-post ako, like, kunyari, pipicturean ko siya, dadalang ko siya ng cake pag birthday niya or special occasion, Mother's Day, mga ganyan. No? Yun na. Hindi ko rin kaya yung gano'n. No? Although, nasasabi nila, dapat isabihin natin yun. Pero alam mo yun, may mga taong gano'n. Tulad, isa na rin ako doon, guys. No? Kaya, ang ginagawa ko, ang way ko, pinaparamdam ko na lang sa kanya na special siya. No? Diba? Yung mga simpleng pasalubong lang sa kanya na, guys, trust me, guys, tuwan-tuwa na ang parents natin doon. No? As in, masaya na po sila sa ganun, guys. No? Yun yung pinakaan natin kung hindi natin kaya sabihin. No? Merong mga ganun na kayang sabihin, pero ako, pareho kami hindi namin kayang sabihin. Hindi sa ayaw namin, pero parang hindi namin nakasanayan yung ganung klaseng lifestyle. No? Hindi namin nakasanayan yung ganung lifestyle. No? Kaya pwedeng bumawi na lang kayo in
other way po guys. No? So, yun lang guys. Kindly leave a like, subscribe, and kindly ring that notification bell para alam nyo pag ako nag-isang bagong video. No? So, this is Point of View signing out. Peace. Bless you.